Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umaga ito. Sa 10 minutong pagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa Roma, Kapitulo 6, talatang 23. Ito po ang sinasabi, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Dumating si Jesus upang ipagkaloob niya ang sarili, upang matakasan ng lahat ng tao ang kasalanan at muling magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Ang plano ng kaligtasan ay naipahayag sa pasimula pa lamang ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ay ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng handog ni Abraham na tumutukoy sa bundok ng Moriah, kung saan si Jesus ay ipinagkaloob bilang isang haing handog. Ang haing handog sa pagdiriwang ng Pasko ay tanda na tumutukoy sa araw at taon kung kailan ipagkaloob si Jesus bilang haing handog. Bakit ang sakripisyo ni Jesus ay mahalaga? Ito ay makabuluhang tanong. Ang Biblia ay nagpapahayag ng kautusan ng banggitin nito sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kakasala. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming itataas sa iyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman at magalingin mo sila. Aming inilalapit ang aming driver na naghanap buhay sa lansangan. Sila ay ingatan mo at proteksyonan sa masasama. Amin ding initataas sa iyo ang aming mga kapatid na mga mangingisda na sila ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding itinataas ang aming mga kapatid na mga magsasaka na sila ay iyong ingatan sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa hapag. Aming inilalapis sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumbong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Amen at amen. Kamatayan. Kamatayan. Ang literal na kahulugan ay pagkahiwalay. Kapag ang kaluluwa ay humihiwalay mula sa ating katawan, tayo ay mamamatay sa ating pisikal na katawan. Kahit kalahalin tulad nito ay ating pagkahiwalay mula sa Diyos ay nagbunga ng ating kamatayan sa espiritual.
Ito ay ganap dahil ang Diyos ay banal. Walang bahid ng kasalanan. Habang tayo ay naging makasalanan mula sa ating orihinal na kalagayan nang tayo ay unang likhain, ito ay maisalalarawan sa pamagitan ng paggamit ng dalawang talampas kung saan ang Diyos ay nasa kabilang bahagi at tayo ay nasa kabilang tapat na pinaghihiwalay ng walang hanggang hukay. Tulad ng isang sanga na napahiwalay sa puno ay naging patay. Gayon din naman tayo na napahiwalay mula sa Diyos at tayo ay nangamatay sa ating espiritual na kalagayan. Tayo ay napahiwalay mula sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng malawak na bangin na naghihiwalay sa dalawang talampas. Tayo ay napahiwalay mula sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng malawak na bangin na naghihiwalay sa dalawang talampas. Ang pagkahiwalay ay nagbubunga ng patuloy na pagkakasala at pagkakatakot. Ano ang ating pangkaraniwang ginagawa upang makatawid tayo mula sa ating kinalalagyan tungo sa kabila bahagi ng bangin? Marami tayong sinusubok na gawin, tulad ng pagtungo sa simbahan, sa templo o kaya ay sa moske, magiging relihiyoso, pagiging mabuting tao, pagtulong sa mahihirap o nangangailangan, pagmumuni-muni, pagdarasal at marami pang iba. Ang mga nabanggit na mga mabubuting gawa para maging makabuluhan ay napakahirap at para maisapamuhay ito ay napakamahirap. Ang mabuting pagsisikap, bagamat mahalaga ito, maaring maging tulay upang mapalapit sa Diyos mula sa pagiging hiwalay o malayo sa Kanya. Ang balakid sa ating mga pagsisikap sa mga mabubuting gawa, bagamat ang mga ito ay hindi masama, lahat ng mga ito ay hindi, sapagkat ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Ang lahat ng ating pagsisikap ay tulad ng isang tulay na sinusubukang pag-abutin ang dalawang talampas na pinaghihiwalay ng isang malaking bangin na siyang naghihiwalay sa atin mula sa Diyos. Subalit, hindi mapagtagpo ang dalawang dako. Dahil ang ating mga mabuting gawa ay hindi nito nilulutas ang pinakaugat ng ating suliranin, tulad ng pagsisikap na pagalingin ang isang may kanser, nagbubunga ng kamatayan, sa pamagitan ng pagkain lang ng mga gulay. Ang pagkain ng gulay ay hindi masama. Ito nga ay mabuti, subalit hindi nito pinagagaling ang sakit ng kanser, sapagkat ang kanser ay nangangailangan ng ibang uri ng paggamot. Ang kautusan ay masamang balita. Ito ay masama na kadalasan ay ayaw nating marinig. Kaya't ating pinupunan ang ating buhay ng mga gawain at ng mga bagay sa pag-asang ang kautusan ay maglalaho. Subalit, ang Biblia ay nagsasaad na ang kautusan ng kasalanan ay kamatayan, ay nagdadala sa atin upang hanapin ang tunay na lunas nito sa isang simpleng
at makapangyarihan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit, ang payak na salitang ngunit ay nagsasaad na ang tinutungo ng mensahe ay ang pagbabago ng ating patutunguhan tungo sa mabuting balita ng Ebanghelyo na siyang tanging lunas. Pinapakita nito ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang mabuting balita ng Ebanghelyo ay ang sakripisyo ng kamatayan ni Jesus na siyang sapat na tulay na mag-aalis ng ating pagkakaiwalay mula sa Diyos. Alam natin ito sapagkat 3 araw pagkatapos mamatay ay bumangon muli sa mga kamatayan. Ang kanyang pag-physical na kamatayan. Marami sa atin ay hindi nakakaalam sa mga nagpapatunay ng kanyang muling pagkabuhay. Ang matibay na pagpapatunay nito ay maaaring makita at mapanood tulad ng itinuturo sa isang universidad. Ang sakripisyo ni Jesus ay sinisimbolo noon pa man nang maganap ang haing handog ni Abraham at ang haing handog ng pagdiriwang ng Pasko. Ang mga gawain yaon ay tumutukoy kay Jesus para ating makamtan ang tunay na lunas. Si Jesus ay namuhay bilang isang tunay na tao na walang bahid na kasalanan. Kaya siya lamang ang pwedeng maging tulay na mag-uugnay sa Diyos at sa tao. Siya ang tunay ng buhay. Si Jesus ang tulay na magdurugtong sa dalawang malawak na pagitan na naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Ito ang sakripisyo ni Jesus na ipinagkaloob niya sa akin. Ito ay ipinagkaloob bilang isang regalo. Regalo, ha? Isipin mo, ang regalo, ang anumang regalo ay magiging tunay na regalo kung ito ay isang bagay na hindi mo pinaghirapan at hindi mo natanggap dahil ikaw ay karapat-dapat. Kung makamit mo ang regalo, dahil ikaw ay karapat-dapat, hindi na ito regalo. Ha? Ito ay isang bayan, no? Sa parehong paraan, ang sakripisyo ni Jesus ay hindi mo natanggap dahil ikaw ay karapat-dapat. Bagkus ito ay ipinagkaloob sa iyo bilang isang regalo. No? Ganon ito kasimple, mga kapatid. Ganon kasimple. At ano itong regalo? Ito ay buhay na walang hanggan. No? Ibig sabihin na ang kasalanan ng nagdala sa atin ng kamatayan ay pinawawalang bisa na. Si Jesus bilang tulay ng buhay ay nagdulot ng ating muling pakikipag-ugnayan sa Diyos at tanggapin ang buhay na walang hanggan. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganon ito makapangyarihan. Paano tayo makakatawid sa tulay ng buhay? Muli, ang ating isipin, yung regalo. Kapag mayroong isang tao na magbibigay sa iyo ng regalo, dapat mo itong tanggapin. Kapag ang isang regalo ay ipinagkakaloob tayo
ay may dalawang kapasyahan. Ang kapasiyahang hindi tanggapin, salamat, subalit hindi ko matatanggap. No? O kaya ang kapasiyahang tanggapin ito, salamat, akin itong tinatanggap. Diba? Makagayon, ang regalong ito ay dapat tanggapin. Hindi lamang sa ating isipan at ating maunawaan ang lahat ng ito. Ang sakripisyo ni Jesus ay isang regalo sa bawat isa sa atin na dapat nating tanggapin. Paano natin matatanggap ang regalong ito? Ang sabi ng Biblia ay, kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hintil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Ayon sa Roma 10:12. Ating pansinin na ang pangakong ito ay para sa bawat isa. Simula na siya ay nabuhay muli sa mga patay, si Jesus ay buhay magpahanggang ngayon. At siya ay Panginoon. Kaya kapag tumawag ka sa Kanya, ikaw ay Kanyang didinggin at ipagkakaloob sa iyo ang Kanyang regalo. Tumawag ka sa Kanya at kausapin mo siya. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, aking inaamin na ako ay makasalanan na siyang nagpahiwalay sa akin mula sa Diyos. Pagamat aking sinubukan ang lahat upang ako ay makakalapit sa iyo, subalit ang mga ito ay hindi sapat. Aking naunawaan na ang iyong kamatayan ay isang sakripisyo na naglinis sa aking mga kasalanan. Ako ay naniniwala na ikaw ay nabuhay muli mula sa mga patay. Pagkatapos mong ialay ang iyong sarili at ito ay sapat na sakripisyo, ako po ay linisin niyo sa aking mga kasalanan at mailapit sa Diyos upang tanggapin ang buhay na walang hanggan. Ako pa ay palayain mo mula sa aking mga kasalanan sapagkat ayaw ko na pong maging alipin ito. Salamat po sa kaligtasan at simula ngayon, ako po ay gabayan ninyo. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.